Good morning po, good afternoon, good evening, welcome sa channel ko po, Tito Lois Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. Today is November 4, is Tuesday mga babayan ko. Ingat po tayo kasi si Bagyong Tino, ang lakas ng ulan. Mga titas, hapon ng atres. And then tuloy-tuloy na, maski hanggang ngayon, no? Umuulan pa rin, no? Grabe, ingat po kayo bandang Visayas ata yun Pero dumaan siya sa Luzon, mga kababayan ko. Yung topic natin about doon sa notaryo ni pinanotaryo ni Gutesa ba yun? Maybe itong Thursday or Friday kasi inamin ko pa yung video Ang pag-usapan natin tungkol kay Anjo Iliana at saka kay Tito Sen. Hindi ko sa kinakampihan si Tito Sen parang may tampo ako sa kanya dahil bata siya ni BBM mga babayan ko kasi tumakbo nga sa ticket ni BBM na Bagong Pilipinas. Pag magkaibigan talaga mga babayan ko, hindi mo rin talaga malalaman kung ang isang kaibigan mo isang tunay na kaibigan nagkaroon ng betrayal. Hindi ko naman sinisisi si Anjo Iliana mga babayan ko kasi may hinanakit to sa Itbulaga. Hindi na siya kinuha bilang host mga babayan ko. Matagal-tagal naging host to sa Itbulaga mga babayan ko si Anjo Maybe over a decade mga over a decade mga kababayan ko. Kaya sa magkakaibigan, wag mo lahat ilalatag. Don't lay your all cards mga babayan ko. Ibig sabihin, don't tell all. Yung mga nangyari sa buhay mo, yung mga sikreto sa buhay mo, kailangan may self-preservation tayo or self-reservation. Huwag mo lahat sasabihin. Kasi oras na nagtalo kayo o nag-away kayo, alam niyo na mga babayan ko. Ito yung ginawa ni Anjo Iliana. Sabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen. Alam niyo mga babayan ko, kalakaran na yung ibang politiko di umano'y may second family, iba nga dyan, may third family pa nga kasi mga makakwarta, mayayaman. Hindi ko sinasabi ng mura ko to si Tito Soto mga babayan ko Ayun. Nagkaroon tuloy ng puwang itong si Anjo Iliana na parang kasi tinitira siya ng mga supporter ng Tito Soto mga babayan ko Tito Sen mga babayan ko Kaya alam nyo na, sinasabi ni Anjo Iliana na di umano may kabit daw si Tito Sen. Mahirap yan, mapatunayan Anjo Iliana. Ako, may alam ako pero wala man akong katibayan isarili mo na lang. Diba? Kaya hindi ka nagkaroon ng dapat kahit man lang utang na loob sa Tito Big and Joey, Anjo, bakit ginawa mo yun? Di ba? At sinabi pa niya, di ba sabi ni Tito Soto noon yung kumakampanya siya sa yung 2025 election, itong Mayo na to, na kapag nanalo si Tito Soto, ibibigay natin ang sweldo. Aba, hinanap ni Anjo mga babayan. Tito Sen, asan yung pangako mo yung sweldo mo buwan-buwan sa Senado, ibibigay mo sa mga estudyante. Hindi natin alam kung natupad ni Tito Sen yun. Pero dito sa usapin na to na parang nagkaroon ng traiduran, nagkaroon ng parang sinaksak mo yung kaibigan mo sa likod. Hindi ko kinakapen si Tito Sen asar ako dyan di ba? Kasi parang may pinagtatapan sila ni pangalan nito, ni Lacson. Gusto mo talaga ng Tito Sen gusto mo talagang laglagan. Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa iyo, Tito Sen?
Gusto mo, sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin. Sabihin mo lang, Tito Sen, at ano ko na, i-box reveal ko na. Malapit to sa mga Soto, mga babayan ko, si Anjo Ilano. Pero bakit nagkaganyan siya, no? Kasi sinabi ko nga na nagkaroon ng sama na loob sa Itbulaga kasi hindi siya nirehire ng Itbulaga, mga kababayan ko. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Hirap, no? Talaga yung ang kaibigan pag talaga kaya minsan mga babayan ko mamimili din kayo ng mga magiging kaibigan nyo, di ba? Pero mas maganda rin ang gusto ko sa kaibigan yung magiging prangka, yung sasabihin sa iyo yung mga pagkakamali mo at sasabihin sa inyo yung mga tamang ginawa mo. Ayoko yung sa harapan ko pinupuri ako, and then pagtalikod, sinasaksak ako. Yung parang, ano nga, iba-ibang kung ano mga pinagsasabi, mahirap yung ganun mga babayan ko. O, may ibang topic pa tayo. Kaya, Anjo Eliana, medyo dapat pinag-aralan mo muna yung mga pinagsasabi mo eh. Sana man lang nagkaroon ka ng utang na loob sa mga Soto o sa Itbulaga. Hindi ko pinagtatanggol si Tito Sen, ha. Kaya lang, yung sa akin, ang punto ko rito, ang argument ko rito, yung pagkakaibigan. Di ba? Sandali lang, ha? O ito, pangalawang topic ko, mga babayan ko. From showbiz, si Anjo Eliana, yung unang video ko, politics ulit tayo, mga babayan ko. Itong dating Senadora Nikki Cosseteng, na may sinabi siya na may mga ibang bayan na ayaw mag-invest dito. Nalulungkot din ako, mga babayan ko, dahil kawawa naman yung mga kababayan natin. Baka mawawala sila ng trabaho o hindi sila makahanap ng trabaho kasi kulang ang investors natin. Alam niyo naman ang dahilan, paulit-ulit tayo, paulit-ulit ako, na kaya yung mga investor natin, in fairness naman, may mga nag-i-invest pa rin. Pero yung hindi na katulad ng dati na marusog ang ekonomiya natin, yung panahon ni, alam niyo yung panahon ni Cory kasi nagkaroon ng revolution eh, talagang nag-boom. Aba, kinaalaunan eh, nagkaroon ng Kamag-anak Incorporated. Oh, tapos si Ramos naman, medyo yung Pilipinas 2000, nagkaroon din ng mga Amari incident, yung mga pinagbibenta yung mga property natin na napakababa, nagkaroon na ng korupsyon. Yung kay Erap naman, alam nyo na, yung sa Weting, yung kay Arroyo, mga kababayan ko, may mga andami pa rin investor, ha. Andami pa rin, yung kay Noynoy, meron. Ay lalong-lalo na, yung kay Pangulong Duterte. Kung hindi lang talaga nagkaroon ng yung pandemic, at least makakaangat tayo ng konti. Pero sa ngayon, present day, mga babayan ko, wala. Gusto na lang tapusin ni Marcos yung termino niya para makasurvive siya. Kasi, timo, grabe yung issue, di ba? Issue sa korupsyon. DPWH pa lang yan, ha. Marami pang ibang mga nangungurap dyan. Ostom, ano pa ba? BIR, Agriculture, sa LTO, at marami pang ahensya. Kung lahat i-imbestiga niya, siguro lugmok na yan si Marcos na yan. Ito sinabi ni Nico, natin Senador Nico Cosseteng. You say to the investors, investors from China, from Singapore, Malaysia. Yeah, I heard that there are about almost 600 potential investors that decided not to come in. The foreign investors don't want to get embroiled in this kind of thing. They'd rather go to some other place where they feel a sense of security, where they feel they can do business in peace and not have to face from all levels, from the barangays all the way up to the... May punto rin si dati Senador Nicky Cosseteng. Alam niyo, pati sa barangay po, nangingi ng padulas, mga babayan ko, hindi naman lahat, ha.
barangay, mga local, mga konsihal. Meron ba tayo dyan? Ganun nangyayari mga babayan ko. Alam mo, ultimo yung architect natin, si Palafox. Sumari siya sa bid. Natalo siya. Ang sabi niya, kaya natalo kami, hindi kami naglagay. Tingnan niyo mga babayan ko. Reliable yan taong yan, si Palafox. Si architect Palafox, siya nag-design ng mga building sa yung mga landscaping dyan sa Dubai, mga babayan ko. Correct nyo kung Dubai or Abu Dhabi. Basta sa may Dubai, mga babayan ko. Ang problema pa rito, mga babayan ko, yung mga investor din natin, niyayakap na lang kasi ang reklamo nila, yung taas ng kuryente, mga taxes, yung mga bat, lalo na yan, yung traffic, at ito, mas matindi. Kaya ayaw nila mag-invest, yung iba, dahil sa korupsyon. Tapos sasabihin ni Auntie Claire na umaangat na, and then, mga nakaraan buwan, tulungan nyo ang ating Pangulo para maiangat ang ekonomiya. Kaya, inuulit ko a million times, Auntie Claire Castro, magstay ka lang dyan. Lalo mong pinababaksak, popular, hindi mo popular si Marcos na lalo mo na nilulukmok ang Pangulo natin. Wala Sana naman yung darating na Pangulo, the cabinet and maybe even the president, who knows? We don't know. As I said, I cannot pass judgment. But the mere fact that we're kulela already is a statement in itself. And totoo po, tayo'y kulerat po. Siguro, lamang lang tayo sa Myanmar. Laos po, na ungusan na tayo mga babayan ko, yung mga sa ASEAN countries. Dahil sa korupsyon nga mga babayan ko Makakulong man yan si Saldico at saka si Romualdez, hindi na magtitiwala ang taon bayan sa iyo, Pangulong Marcos, pasensya na. Yung isang, itong sinabi mo, itong week na to ata, na lulusog na ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Bakit? Yung nakaraan 3 taon anong ginawa mo? Nag-training ka lang, Pangulong Marcos, Panginoon ko. Yun ang mga babayan ko. Yung buod ko is, yung ginawa ni Anjo, hindi ako pabor. Although I don't like na si Tito Soto. And then, sinabi ni natin Senador Nicky Cosseteng, na may mga investors na mga ibang bayan na ayaw nang maglagap ng puhunan dito. Dahil sa, alam nyo na, dahil sa mga pangnagnanakaw, korupsyon, mga kababayan ko. Paki-like and share lang po, paki-subscribe. At mag-iingat po tayo, umuulan pa rin. Maraming salamat po. Ulitin ko, mag-iingat kayo. Bye. Shoutout po kay Batman and Robin. Bye.